Nako, lumilitaw na napakarami ho ng mga sablay, no? O kapalpakan. Ito hong pangalawang testigo ng prosecution dito po sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. At dito ho, yung pinakahuli ay itong si Attorney Jeremy Lontok, ang Regional Director ng NBI BARM. Naku, napansin ho, talagang puro typo. Oh, alam nyo, hindi ho dapat siguro isang beses lang ho na may magkamali, typo, pero may mga matitindi ho na mukhang hindi po typo eh. O dahil sa baka sa pagmamadali ay talagang naging barubal ho yung resulta po ng investigasyon. At mismong ito hong si impeachment court presiding officer Senator Chis Escudero, binira niya na po itong si Attorney Lontok o Lotok na testigo ho ng prosecution na sabi niya puro ka typo. O hindi na po napigilan ni Senator Escudero na questionin ang kredibilidad ng mga papeles at tahasang tinanong ang abogado kung typo na yung affidavit mo, typo pa rin yung subpoena. At sa huli, ginit nga ni Senator Escudero na hayaan na lamang. Sige, yung mga dokumento at na magsalita para na rin sa kanilang sarili upang magsilbing pinakamainam na ebidensya. Ito pakinggan ho natin dahil sa pagtatanong ni Senator Amy Marcos, Senator Judge Marcos, ay dito talagang ang dami ho, no? Tapos yung kay Senator Cayetano rin, grabe ho yung yung typo. Biro mo nakalagay Department of Justice Secretary nag-resign, education ho itong si VP Sara Duterte. Ito panoorin niyo ho mga kababayan yung mga ilang eksena na ating kinuha at kaugnay ng day 4 ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Para kasi alam ko yung iba na panood nyo na rin ho ito, pero mas maganda para mas malinaw din yung ating komentaryo. Panoorin ho natin ito hong pagtatanong ni Senator Amy Marcos at yung pagsingit na rin po ni Presiding Officer Chis Escudero na hindi na siya nakapagpigil. At kasi talagang napakarami ho ng mga pagkakamali o kapalpakan ito hong ginawa ng investigasyon ng NBI. Panoorin po natin. Subpoena mismo. For information, the time of Senator Judge Marcos is over. Kindly. Yes, but he's still responding Of course, to the we same will wait for question, the if you will response, allow. please. Siya po yung matagal, hindi tayo. We're only counting your the questions that you ask, not the answer. Neither are we counting the waiting time for the witness to answer. I-check ko lang po, Your Honor, para na... Kasi yung mga sumunod na meeting, doon sa page 13, sa number 30, at sa mga sumunod, yung mga tinutukoy doon, yung mga media na nandun sa Zoom conference. Hindi naman siya yung ABS na humawak ng camera noong October 18. Iba naman yung mga tinutukoy doon eh. Attorney Lutok, Opo. the question of the Honorable Marcos is on page 6, paragraph 14. You said you sent a subpoena on November 6, 2024. Unfortunately, because the annexes are not part of the document marked, it's not here. So the question is quite clear. If it's a mistake, then what is the correct date of the subpoena? If I can see the real subpoena, Your Kindly Honor. talk to the mic, please. Yeah. If I can see the real subpoena, Your Honor, because the subpoena was signed by our Assistant Director for Investigation Service. As I said, unfortunately, it was not attached to your affidavit, and I doubt if it's one of those marked or pre-marked Wala. by the Counsel for Prosecutors. As he said and admitted earlier, he did not or they did not mark all of the annexes in your affidavit. Yes, Your Honor. If I may, check ko lang po, Your Honor, para sigurado ho. Wala sa'yo ngayon. Inaanap ko po rito. Wala nga pong annex yan eh. Wala sa annex at wala rin sa affidavit. Kasi yung mga media na tinutukoy sa ibang pahina, yung mga nag-interview nung Zoom conference. Dito ho yung certified true copy daw, Your Honor. If I may, Your Honor, please, can I assist on this regard, if the court will allow?
Only if you can produce a copy of the November 6 subpoena, counsel. Exactly, Your Honor. The documents are present. They are in the possession at present of the witness, Your Honor, please. They may not have been physically attached to the affidavit investigation, but they do exist in the records of the case as separate pre-marked documents, Your Honor, please. So Okay. it's here? Presiding officer, then is counsel saying that therefore the affidavit is defective or wrongful, and that don't- November 6 is not the right date? What then is the right date of With the all due subpoena respect, to Your Honor, ABS? please. With all due respect, we object to the use of the term defective. Counsel, we shall await. Let the Yes. document speak for itself. Yes, Your Honor, please. If it's there. The witness is Yes, now in it the was the process. witness who said that it was a mistake, not me. No, it doesn't make the entire affidavit of investigation defective. No, I merely said the date was wrong. Because that's what he said. Yes, Your Honor. It's just been brought to my attention that, in fact, presiding officer, two documents were issued on November 6. Not only the subpoena to ABS-CBN, but further the affidavit of investigation regarding the October 18 press con. Can we please be clarified as to these two documents which don't seem to appear in the affidavit nor in the annexes provided? Let's first wait for the witness to answer the first question, Senator Judge Marcos. Okay. Yes, If I- Attorney Lotok. If I may, Your Honor. Ito ho, ang subpoena, Duces Tecom, yung date ho ng appearance niya is December 11. Appearance po. Ang tinatanong yung Appearance. date ng subpoena. Date Attorney ng Lotok. subpoena, Your Honor, is 6th day of November 2024, which I believe this is a typo kasi magkakasunod ho ito doon sa mga inisyuhan namin na media personalities. Attorney Lotok, typo na yung affidavit mo? Typo pa yung subpoena? Hindi po. What are you typo looking yun. at? The subpoena or the affidavit? Dalawa yan eh. What are you looking at, Attorney Lotok? subpoena, Your Honor. So the subpoena is dated November 6. Okay. This- And the affidavit also is November 6. Dalawang typo carried over. Asan yung affidavit? Hindi ko pa nakita, ma'am, yung affidavit na November. Your Ikaw affidavit ang says pumirma November eh. 6. Pero patingin ako ng affidavit. Yung affidavit of investigation mo na binigay, pati I-check yung ko po, amended, carried over din. Yung first draft na rineject ng DOJ, yung ikalawa, parehong November 6. Saan? Pirmado ninyo eh. Page 6, Counsel, paragraph 14 of his affidavit of investigation. Yes, Your Honor. It's November 6, 2024 ang nakasulat dyan. So typo din yan? Is it your testimony na typo din yan? I believe so, Your Honor. Kasi ang intention namin dyan is 11 December 2024. Anyway, Senator Judge Marcos, the document will let the document speak for itself. That would be the best evidence of it, if at all, of the dates Thank you. of either the subpoena and or the affidavit. Yes, presiding officer, just to provide our witness a chance to correct himself or the documents, sa palagay mo, ano yung tamang date kung mali yung November 6? Same ho, Your Honor, doon sa mga subpoena na inisyu namin sa media personalities. Dapat magkakapareho. Yes, magkakasunod po yun. Okay, sige. Maraming salamat. Thank you very much, presiding officer. Damo nga salamat. Salamat po, ma'am. Thank you, Senator Judge Marcos. Ayun po, napanood nyo ho mga kababayan at marahil iba, marang nakatutok pero iba naman nalampasan ho yan. Talagang kakaiba ho mga kababayan kasi yung mga typo, halimbawa kung isang beses lang sa pecha, nagkamali, kung minsan imbis na 6 naging 9 or 6 o naging 7, medyo malalapit ho. O kaya naman, alam nyo sa mga ganitong pagkakataon, mga kababayan, alam ba, pag-iimbestiga. Tapos, Vice President ang iniimbestigahan nyo, dapat ho ay talagang, kumbaga sa pulido.
pulidong-pulido ho ang gagawing investigasyon at kasi Vice President po ang ano rito, ang nakasalang. At sabihin natin na ganyan may mga typo error. Wala bang nag-check? Walang dapat binasa ho ng inulit-ulit na binasa para kung baga sa planchado lahat. Wala po eh. At maging itong si Senator Alan Peter Cayetano, maganda yung kanyang mga tinanong eh. Talagang hindi nga pinalagpas kasi nakalagay ho rito, ang sabi talagang inimbestigahan daw po nilang mabuti. Ito pero sabi ho ni Senator Judge Cayetano, nakalagay ho Secretary of Department of Justice DOJ. Malayo naman sa Department of Education. Ito, panoorin nyo mga kababayan, itong portion na ito, na kung saan ay binabanggit na talagang mukhang nagmadali ang NBI at yung mga pecha ho mga kababayan, siguro sa mga susunod. Kasi parang meron ako nakikitang angulo rito. Yung pecha ho ng kung bakit parang naidikit na ipilit sa ganong pecha, parang inihabol ito yung sa naunang impeachment ni VP Sara Duterte at yung na kung saan ay idiniklarang unconstitutional ng Korte Suprema, parang doon siguro sila nagmadali mga kababayan, at talagang para magsilbing magdagdag na ebidensya, pero wala po ngayon nagkabistuhan yung napakaraming kapalpakan at mismong yung kaalyado ho ng administrasyon, di ba, Senator Erwin Tulfo, nagulat ho talagang sinabi niya sablay. Ang daming sablay ng NBI sa kanilang investigasyon. Ito, panoorin muna natin itong si Senator Alan Peter Cayetano at para makumpleto rin at makita ho natin yung napakaraming kapalpakan ho rito. Ito ho, si Senator Alan Peter Cayetano. What we're trying to figure out here kasi is, are you really investigating whether may threat kay VP Sara and whether she threatened the individuals mentioned, including the president? Or are you only investigating the video and finding kung meron siyang crime? So I asked Agent John Mark Calilum, hindi daw niya kinausap ang sabi ko PSG, pero PSC na sila ngayon, di ba? Presidential Security Command. So Opo. did you speak to the Presidential Security Command about the threat on the President? Your Honor, in terms of correspondence between the Presidential Security Command at yung NBI, ang makakasagot po niyan yung director. Kasi hindi ko alam kung may usapan po sila. Meron ho kasi kaming tinatawag na need to know basis. Ang focus lang ho namin Yes. The problem with your answers, witness, is that kung yan ang sagot mo parati, hindi mo inimbestigahan ng husto. hindi ho. Because you didn't get the information from your intelligence. You did not get your information from the task force. You did not get your information from the Presidential Security Group. Did you talk to the CIDG? Your Honor, May you answer first. Did you talk to the CIDG? no, Your Honor. hindi. No. Hindi. But nag-imbestiga din sila, di ba? I think so, Your Honor, kasi Yes. may statement sila. So yun din yung tanong nga ng Senate President eh. Kung iniimbestigahan nyo talaga yung buo at kayo ang head at kayo dapat ang mag-imbestiga, bakit hindi nyo kinausap yung mga ibang nag-iimbestiga? Baka may alam sila na hindi. Yung usapan po na yan, it's a matter of intelligence. Hindi ko alam kung may usapan sila o kung wala silang usapan with the director and with the intelligence service, Your Honor. Yeah, I'll take that answer, but I think at least alam nyo yung nasa isip namin and what we want clarified. Secondly, sir, all of you, yung apat, you signed the February 10, February 2025 NBI Affidavit of Investigation. Tama po ba, di ba? Yes, Your Honor, our affidavit of Tapos investigation. kasama dito yung verification nyo, basically saying that based on the records, tama tong lahat. No? Verification ng ano po, Your Honor? Sa dulo, nag-sign kayo ng verification. Verification of non-forum shopping, Your Honor? Yes. And Opo. that, aside from non-foreign shopping, give me some latitude because to explain the question. We read and understood its contents and the allegations therein are true based on authentic records. Yes, Your Honor. Yeah. So may mali ba dito? Factually, wala. Na-review mo naman to, no? May konting typo dyan, which is Hindi normal typo, naman, Your Honor. factual. Insofar as I'm concerned, Sino lahat po ba yun- nag-prepare? Team po, ang team po namin with the... Tapos pinapirma sa inyo?
Hindi ho, kami ho nagtulong-tulong mag-draft ng affidavit of investigation, kung ano yung legal basis namin, and then we agree and we concluded na ito yon. Then ito yun. someone And then, typed it up, then you sign. I asked this because nung tinanong ko kay Agent Mark John Calium, sabi niya, dito nakalagay conditional pero tingin niya absolute. You answered the same thing, it's absolute, pero dito nakalagay conditional. The utterances itself, Your Honor, is what we called event-based condition, ang classification namin. Okay. Yun yung utterances, Your Honor. I'll take that answer. I think mas factual yon. But sa paragraph 51, was VP Duterte ever Secretary of the Department of Justice? No, Your Honor, Department of Education. Nakalagay dito, to recall, VP Duterte resigned as the Secretary of the Department of Justice, and she herself admitted that her relationship with the President has become toxic, and she would imagine her strangling him and cutting off her head. That's typo, Your Honor. That's not a typo. A typo means yung department naging depart. Department of Justice and Department of Education are two different things. Ang alam namin, sorry po. Yes, sir. Go ahead, sir. Yeah, Department of Education ang alam Yeah. namin. So, kasi, I just filed my counter affidavit sa ombudsman about yung obstruction of justice. Ilang beses ko kailangang basahin kasi nga, pag may mali, pinirmahan nyo na sinasabi nyo, no? But anyway, going back to the condition, you mentioned the case of SPO2 Hamata. Yes, sir. But isn't it true that the lis mota of that case was really res judicata and double jeopardy? Meaning, hindi tinake up ng Supreme Court whether or not a condition. Yes, sir. Di ba? Opo. Oh, so that wasn't on point. Kasi I was going to ask, is there a difference if the condition is legal or illegal? Di ba? So halimbawa, pag sinabi ko sa yung, pag natanggal akong Senate President, patatanggal din kita. Okay. Unang-una, legal naman akong tanggalin na Senate President. We always vote. There's nothing there. But if illegal, o pag pinapatay mo ko, papapatayin din kita. Is there a difference if the condition of why I will act or why I'm threatening you is an illegal act? Well, under the law, Your Honor, it says there that even the condition is unlawful. So, regardless of the nature of the condition, Yes. sir. No, I want to get lang into your mind when you sign this because nga medyo novel yung case to for me. Even as a lawyer, I have to do more research and see anong ibig sabihin nito grave threats dito because you keep mentioning we keep mentioning here that this is the second highest official in the land and therefore pag trinete niya ang pangulo. But who was the Vice President claiming na pwedeng magpapatay sa kanya? Again, Your Honor, yun po yung reason ba't nag-issue kami ng subpoena. No, Gusto po namin... sa reading nyo nung statement niya, sino tinutukoy ng Pangulo na mukhang mag-ooperate sa kanya ng Operation Romanov? Sinong pinagbibintangan niya? Well, una, kung ang pag-uusapan Romanov, Your Honor, ang alam namin na unang nagbigkas ng Romanov ay si Mayor Baste yata noong January 2024. Other yes. than... That's irrelevant. Ang question ko, in the mind of the Vice President, sinong pinagbibintangan niya na pwedeng magpapatay sa kanya? You said you investigated So mahaba na testimony niyo ni Agent John Mark. So of course, kasama sa investigation niyo, sino sa mind ni Vice President magpapapatay sa kanya? Well, again, Your Honor, since wala kaming makuhang valid information. No, hindi ba klaro sa video na ang pinagbibintangan niya is the First Lady, the President, and the Speaker of the House? So sabi niya, pag pinatay ako, patayin mo silang tatlo. So ang pinagbibintangan niya na magpapapatay sa kanya, yung tatlo. I cannot answer to that, Your Honor. Senator Judge Allen, Yes. kindly wind up. Okay. But you have to be able to answer that because you're the one who investigated. And that is crucial. Why? Because part of your self-defense, so for example, if I know
nasa sa senator judge pag hindi ako bumoto one way or the other. Papapatayin ako ng whatever, chief PNP or papapatay ako ng whoever. So pag sinabi kong, pag ako pinatay, si ganito nagpapatay sa akin. And then, ang difference, I don't usually give a threat na patayin mo rin. So could it be that actually that was the defense of the Vice President para hindi siya patayin? I don't know the state of the mind of the Vice President. But you've testified all throughout this afternoon that you went into her state of mind. Based on the series of events, Your Honor. Yes, and based on her statement. And her statement and the series of events is nag-away sila ng administrasyon. And the series of events is that sinasabi niya, pag ako'y pinatay, eto tatlo ang papatayin nyo. Okay, last question. Kay Attorney Lopez, tinanong din to ng Senate President ni Senator Tulfo. At di ko na itatanong pero napahapyawan ni Senator Erwin din to yung tungkol kay yung sinabi ni si Attorney Lopez, sabi mo, even before kasi nangyari yon, nakausap na ni Vice President yung papatay. That's the literal meaning of the statement. Yes, that's the literal meaning, but did you believe her? Well, she's the Vice President, sir. So she also said freedom of expression, so you also believe her? Not based on the evidence that what we gathered, sir. No, okay, so I'll stop there, but I'll read to you. Sinabi niyo kasi sedition. Pero tignan niyo po yung page 25 nung sarili niyong affidavit, ha. Si Princess Maui, ang sinabi niya, ano po ba ang pwede niyong maging remedy para matapos na ito, lalo't nagsisigaw na po ang taong bayan na mag-people power na. So actually, I would consider ang nag-uudyok si Princess Maui. Of course, we can discuss people power, pero tignan niyo po ang sagot niya after yung sa pagpatay. Ang laban ay wala dyan sa EDSA, ma'am. Wala dyan sa mga highway. Ang laban, ma'am, nandun sa loob ng palasyo. Yan ang problema. We appreciate yung expression nyo ng disgust, ang pagkamuhi, ang hopelessness, kasi it reflects kung ano nararamdaman ng maraming milyon-milyon. Alam ko yan, ma'am. Kahit saan ako pumunta, ang sasabihin, binoto namin dahil sinabi mo, iboto namin. So if I look at that statement, parang baliktad. Parang sinasabi niyang huwag kayong mag-people power. Actually, kung babasahin po natin yung buo, may sinabi siya doon na natutuwa siya sa ginagawa nila. Sa ginagawa nila na active nagrarally. Pero sa people power, ito yung exact. But I won't argue with you. I'm just trying to get into your frame of mind. Yes, Your When Honor. do you believe her and when do you not believe her? And what did you actually investigate? We based everything on the evidence that we've gathered. Thank you, sir. Presiding Officer. Thank you, Mr. Witness. O yan po, no? At napanood nyo, talagang lumilito. Ang dami ho ng mga pagkakamali, no? At talagang, ako, ang masasabi ko rito, masyadong minadali. Kaya't natataranta ho sila sa ginagawang investigasyon. Pero, kasi hindi mo pwedeng ikatwiran na that's typo, Your Honor. Hindi pa pwedeng ganon. Kasi, hindi simpleng, sabi nga ni Senator Cayetano, hindi simpleng typographical error ang pagtukoy kay BP Sara bilang Justice Secretary. Dahil sa hindi naman ito naging posisyon ng Vice Presidente, sa halip ay Education Secretary. So yun ho mga kababayan, napakarami ho, no? At maging si Senator Judge Win Gatchalian, may mga pahayag. Halos lahat po ng mga Senator Judges, nagulat ho. Bakit parang yung sa pagmamadali, ang dami hong pagkakamali dito ho sa ginawang investigasyon ng NBI. So, ano ho kaya? Tapos, maganda rin ho yun, yung tingnan ho natin, yung binabanggit ho, no? Yung naging tanong ni Senator Judge Bamakinog, na wala rin ho napatunayan na may kinontrata ito hong si BP Sara Duterte para isagawa yung kanyang banta. So, ano kaya ito? Dahil sa may binabanggit ito noong una, ito hong si NBI Director Melvin Matibag na meron daw silang iniimbestigahan na tao. So, maganda ho, tama-tama, sakto ho. At yung
yung kanya magiging testimonya kasi sasalang din ho si ano no, si Matibag sa Lunes. At doon magkakaalaman maganda kasi may binabanggit siya noon sa kanyang press con na meron daw na iniimbestiga na sila na sinasabing hitman o ano man, tingnan ho natin. Ngayon sabi ng NBI director ng ano niya no, regional director ay wala silang nakita yun ho mga kababayan. So saan nanggaling yung binabanggit ni Melvin Matibag? Dito ho sa pangkalahatan mga kababayan, talagang halatang halata. At dito ho ay lumitaw na parang yung mukhang nagkamali ho rito yung prosecution team na kunin yung mga ganitong testigo. Dahil sa daming sablay. Bagamat yung isang member ho ng prosecution team, sino ba yun? Congressman na si Alonto, wag daw tumutok sa issue ng teknikalidad. Kasama ho yan. Mr. Congressman, lahat talagang dapat bubusisiin. Hindi ba pwedeng, hindi, pwede, okay na yan, sige na, pwede na, ano na. Kung ganyan pala ang gusto nyo, sige, di gawin natin. Sige, pwede na yan. Ang gawin ho natin, magano tayo. Magbutuhan na kagad kayo. Ngayon, kung gusto nyo ganun na lang na wag na daanin sa teknikalidad, sige, ilatag nyo yung inyong mga akusasyon, tapos magbutuhan na kagad para matapos na. Kasi ang laki-laki ho ng ng ginagastos ho natin yan. Tapos ang pinag-uusapan lang ho rito 125 million pesos na na budget. Yung 125 million pesos na ho yan mga kababayan sa gastos lang ho natin yan sa mga abroad ho ni Pangulong Marcos Jr. 'Di ba? O yung nagpunta siya sa Canada, working visit to yun. Ano ibig sabihin nun? Tayo gumastos ron. Ilang milyon ang ginastos natin doon. Mga kababayan. Kasi, kasi ako matagal ho ako naging reporter dyan po sa Malacanang. Kapag state visit, makikita nyo, maano nyo sa mga balita, kapag state visit ng isang Pangulo, ang ibig sabihin niyan, inimbitahan siya. Tapos sagot ho ng ng nag-imbita. Pag state visit. Lahat. Pero yung ibang mga yung mga ibang mga sasama o lahat siguro may kaunti lang basta may portion sagot ho nila ang gastusin yung buong delegasyon. Pero kapag working visit wala ho yun, gastos ho ng mga Pilipino yun, katulad ng nangyari sa Canada, 'di ba? At nakusan pinutakti pa itong si Jose Claire Castro doon sa Canada. Tapos ngayon ay paalis naman si Pangulong Marcos Jr. diyan po sa Singapore at yun ho, working visit din ho ito mga kababayan. So ano kaya ang mangyayari ho rito? Kasi ang pinakakaabangan ho rito mga kababayan yung mga Pilipino, kumusta ho dyan yung mga Pilipino? Darating ho si Jose Claire Castro. Abangan nyo ho at paghandaan nyo. Ano kaya ang masasabi ho rito? Sige. Okay, so yun lang ho mga kababayan at nabanggit lang ho natin at ngayong araw ipagpapatuloy naman itong impeachment trial laban po kay VP Sara Duterte. So lumilitaw ito, day 5 na ho. At abangan natin kung ano pa yung mga susunod na kaganapan. Kasi last week, nakatatlong araw, tapos yung kahapon, isa, ngayon, pang-5. So hanggang bukas yan, Lunes hanggang Miyerkules po ang trial o paglilitis. Kayo ho, ano masasabi nyo rito na binabanggit na dami hong pagkakamali? Ito hong, ito hong testigo ho ng prosecution. Sabi, typo, Mr. Typo. Talagang ang dami ho, dapat ho kung magbubusisi. Ito ho, kumakatawan ho ito, sumasalamin ho ito, mga kababayan, sa mga ginagawang investigasyon ng ating mga otoridad. Madadamay po lahat ho rito na kumbaga sa bara-bara ho yung kanilang ginagawang investigasyon. Ito, Vice President ho pinag-uusapan ho rito mga kababayan, dapat ho talagang masinop. Pero kahit na hindi Vice President, kahit na pangkaraniwang mamayan, basta't may mga issue po ng investigasyon, dapat to talagang masinop at mabusisi yung pag-iimbestiga, di po ba? Kayo ho, ano masasabi nyo ho rito? Palpak yung investigasyon ng NBI. Ang daming typo error. Ito ho ba ay, ako masasabi ko, hindi po credible
ito hong testigo ito. Kayo ho, ano masasabi nyo? Sige, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel. At siyempre, maibulalasyo rin po ang inyong damdamin. Sa mga bago lang po, subscribe na po kayo at huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. Ganyan din po yung aking Facebook, yung aking page ay ka Eli Saludar at yung aking main na account ay Eli Saludar. Paki-like niyo lang po, paki-follow. Maraming salamat. Muli ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.